Paano kung winasak ng Ukraine ang Archnik missile ng Russia bago pa man ito makalipad? Alas 38 ng madaling araw. Sa Kryvyi Anim Air Base, hindi tunog ang unang bumasag sa katahimikan ng gabi, kundi liwanag. Isang biglaang haligi ng apoy na may taas na halos 1,000 talampakan ang tumagos sa mababang ulap. Ginawa nitong kulay orange at puti ang nagyayelong kalangitan. Ang snow sa paligid ng kagubatan ay nagliwanag at biglang naglaho bilang singaw. Sa loob ng kalahating segundo, mas maliwanag pa ang base kaysa sa tanghaling tapat. Pagkatapos, dumating ang shockwave. Umalog ang mga bintana. Ilang milyo ang layo. Ang mga ground sensor sa kalapit na rehiyon ay biglang pumalu ng walang babala. Hindi ito isang malinis na pagsabog. Hindi rin ito isang simpleng pagputok. Ito ay isang bagay na nasusunog ng walang kontrol sa ilalim ng matibay na reinforced concrete. Umalinggaw ang mga sirena sa buong Kryvyi Anim. Agad na bumukas ang mga floodlights. Kumalat ang mga emergency protocols sa network ng base. Pero sa mga radar screens, merong mali. Walang makikitang high-altitude tracks. Walang mabilis na sasakyang panghimpapawid na tumatawid sa mga hangganan. Walang incoming strike package na nagpapaliwanag sa langit. Hinanap ng mga Russian operators ang mga bagay na kinatatakutan nila. Mga bombers, cruise missiles, at stealth jets. Ngunit ang himpapawid sa itaas nila ay halos walang laman. Walang ipinapakita ang defensive grid na makakapagpaliwanag sa sunog na sumisira na sa puso ng base. Sa loob ng mga bunkers, tumaas ang temperatura sa antas na hindi kayang pigilan ng anumang fire suppression system. Tumindi ang pressure. Ang mga pintuang bakal na dinesenyo para sa direktang tama ay nagsimulang tumupi. Ang nasusunog ay hindi gasolina mula sa isang pag-atake. Ito ay gasolina na hindi dapat nasusunog sa lugar na yon. Hindi ito isang interception. Hindi rin ito isang dogfight. Hindi rin ito matatawag na tradisyonal na airstrike. Ano man ang nangyari, hindi nito sinubukang unahan ang mga depensa. Hindi nito hinarap ang bilis o taas ng lipad. Inatake nito ang isang bagay na mas vulnerable. Ang sandali kung kailan ang pinakakinatatakutang sandata sa rehiyon ay nakahinto lamang. Nang mapagtanto ng mga commanders na walang eroplanong pumasok sa engagement zone, huli na ang lahat. Ang abot tanaw sa likod ng Kryvyi Anim ay nagliliyab na parang pugon. Manatilili kayo sa panonood at sabihin sa comments kung ano sa tingin nyo ang tumupok sa base na ito. 48 oras bago nasunog ang langit, ang Kryvyi Anim ay mukhang hindi kayang lapitan. Ipinakita ng satellite imagery mula ng huling bahagi ng Marso ang isang tahimik at planadong build-up. Sa loob ng 2 gabi, 9 na mobile launchers ng arsenic system ang pumasok sa mga reinforced shelters. Bawat sasakyan ay may bigat na higit sa 48 tonelada. Bawat isa ay may dalang missile na kayang pumasok muli sa atmosphere sa bilis na halos Mach 9.7 o humigit kumulang 7,400 milya bawat oras. Pagsapit ng umaga ng Marso 10, ang lahat ng units ay nakargahan na ng gasolina, selyado, at naka-combat standby. Bawat missile ay may 5 independently guided payloads. Ibig sabihin, ang isang launch ay kayang magbanta sa maraming lungsod ng sabay-sabay. Tinatayang nasa higit $3.5 bilyong ang kabuuang halaga ng battery, launchers, missiles, radar support, at infrastruktura. Buwan ng paggawa at taon ng testing na nakatambak sa iisang lokasyon. Para protektahan ito, nagtayo ang Russia ng layered shield na mukhang perpekto sa papel. 2 S-400 battalions ang nagbabantay ng lagpas sa 300 at 60 kilometro. Isang mahigpit na inner ring ng Pantsir S-1 at Tor M2 ang kayang mag-track ng 12-12 ng target ng sabay-sabay. Patong-patong na seguridad. Sa tradisyonal na pananaw, ito ay isang kuta. Pero sa makabagong pananaw, isa itong pattern dahil mahalaga ang timing at mahalaga ang gasolina. Ang solid rocket propellant ay pinakaligtas kapag nakakalat. Ngunit kapag ang siyam na missiles na may dalang toneladang high-energy material ay nakasara sa loob ng mga konkretong bunker, nagbabago ang sitwasyon. Hindi na sila nagsisilbing panakot. Nagiging mitsa na sila ng sunog. Hindi nagmadali ang mga Ukrainian planners. Nagmessage sila. Naghintay sila ng isang particular na kondisyon. Dapat naroon ang bawat launcher, may gasolina ang bawat missile,
at nakasara ang bawat pinto. Ang pagkakataong yun ay sandali lang bilang sa oras. At kapag bumukas yun, hindi na mahalaga ang bilis. Alas 2:58 ng madaling araw. Ito ang sandaling hindi na mapipigilan ang operasyon. Mula sa loob ng protected airspace, isang F-16 na kilala sa mission role na Wild Weasel ang nagpakawala ng dalawang advanced electronic decoys. Mabilis silang umakyat at naglabas ng radar signatures na mukhang isang full strike package na lumilipad sa taas na higit 25,000 talampakan. Sa mga screen ng Russia sa Crit-V-anim, malinaw at nakakaalarma ang nakikita. Maraming high-value aircraft ang mabilis na papalapit. Nag-lock ang radar. Ibinigay ang launch authorization. 5 S-400 interceptors ang sunod-sunod na lumipad. Bawat isa ay nagkakahalaga ng higit $2 milyong. Humahagibis ito pa itaas upang harapin ang mga target na hindi naman totoo. Sa ilang sandali, nawala ang mga tracks. Para sa mga operators, mukha itong tagumpay. Sa katotohanan, wala nang laman ang mga launch tubes at nagsimula na ang mahabang proseso ng reload. Habang nakatuon ang pansin sa itaas, lumipat ang labanan sa ibaba ng radar coverage. 6 na murang strike drones ang umangat ng bahagya upang madetect sila. Nakuha nito ang buong atensyon ng short-range defenses. Gumana ang pansir at TOR systems sa maximum capacity. Ginamit ang mga armas at sensors hanggang sa maabot ang limitasyon ng processing. Mabilis na naubos ang bala. Bumagal ang reaction time. Mula sa pangalawang F-16 na nakaposisyon malayo sa defensive envelope, pinakawalan ang 4 na stealth cruise missiles. Bumaba ang mga ito sa halos 60 talampakan. Lumipad ang mga ito ng mababa at pasikot-sikot sa bilis na halos 570 milya bawat oras. Minimal ang kanilang signatures. Tumpak ang kanilang gabay. Direktang tumama ang mga missiles sa mga bunkers at sumabog. Nadurog ang reinforced concrete. Winasak ng shockwaves ang mga selyadong kwarto. Agad na nagliyab ang nakatagong solid propellant. Tumaas ang temperatura sa loob ng higit sa 5,000 degrees Fahrenheit. Sa ilang segundo, naging parang pugon ang mga shelters. Sa loob ng 16 na minuto, hindi na gumagana bilang pasilidad militar ang Crit-V-anim. Alas 3:02 ng madaling araw. Sa loob ng Crit-V-anim, parang hindi totoo ang mga unang segundo matapos ang pagsabog. Nawalan ng kuryente sa maraming sektor dahil naputo ng shockwaves ang mga kable. Kumurap-kurap ang emergency lighting bago tuluyang namatay sa ilalim ng lupa. Nagulat ang mga sensors ng pressure spikes na lagpas sa safety limits. 8 hanggang 9 na beses na mas mataas sa normal bago isa-isang namatay ang mga feeds. Ang mga bunkers ay dinesenyo para saluhin ang pagsabog mula sa labas. Hindi sila ginawa para dito. Ang solid rocket propellant, kapag nasindihan, ay nasusunog ng tuloy-tuloy at matindi. Lumagpas ang temperatura sa 5,200 degrees Fahrenheit. Ang mga salyadong kwarto ay naging lumalawak na impyerno. Nawala ng integridad ang mga steel support frames. Ang mga bitak sa konkreto ay kumalat palabas. Hindi mula sa tama, kundi mula sa internal stress na tumutulak sa lahat ng direksyon. Sinubukan ng command staff na mag-utos ng evacuation, pero sira ng sistema. Ang communication nodes sa loob ng dalawang shelters ay bumigay sa loob ng 30 segundo. Tumirik ang mga sasakyan malapit sa labasan ng bunker habang umuulan ng mga debris. Nagkalat ang mga piraso sa daanan at nag-jam ang mga automatic doors. Sa labas, hirap intindihin ng mga defensive crews ang kanilang nakikita. Patuloy na naghahanap ang mga radar operators ng kasunod na eroplano. Ang mga short-range systems ay nakatutok pa rin sa labas. Naghaharap ng banta sa langit na hindi na mahalaga. Ang panganib ay hindi na nanggagaling sa itaas. Ito ay nanggagaling sa ilalim. Ang initatusok ay lumabas sa mga ventilation shafts at mga bitak sa bubong na kita mula sa ilang kilometro. Sa tindi ng heat signature, napagkamalan ng mga sensors ang lugar bilang isang industrial fire complex sa halip na military installation. Nang magsimulang makahabol ang situational awareness at nang malinaw na walang second wave na darating, huli na ang lahat. Lumagpas na ang base sa threshold na hindi na nito kayang bawiin. Hindi na ito isang labanan. Ito ay isang mabilis na pagbagsak ng buong sistema. Nasusunod pa rin ang Crit-V-anim, selyado at armado. Ngunit
wala na itong kontrol sa sarili. Alas 3:10 ng madaling araw. Sa oras na ito, ang sunog sa Crit V6 ay kita na mula sa layong 30 kilometro. Sa loob ng command network, nagsimulang maintindihan ng mga analysts ang laki ng nawala. Siyam na mobile launchers na dinisenyo para sa missiles na kayang abutin ang Mach 10 ang hindi na gumagana. Ang kabuang bigat ng high-energy solid propellant ay humigit sa 400 tonelada. Lahat ng ito ay nakompromiso sa loob ng ilang minuto. Hindi ito swerteng tira. Ito ay tira na nakabase sa timing. Sa loob ng maraming taon, ipinakilala ang arsenic system bilang sandatang hindi kayang hawakan. Masyadong mabilis para harangin, masyadong advanced para kontrahin. Pero naging balewala ang lahat ng iyon ng iparada, kargahan, at isara ang bawat launcher. Pinoprotektahan ng bilis ang sandatang gumagalaw. Pero wala itong silbi sa sandatang nakahinto. Nabigo ang defensive doctrine dahil nakadepende ito sa reaksyon. Naghahanap ng altitude ang radar crews. Naghihintay ng velocity ang mga interceptors. Lahat sa sistema ay nakatono para talunin ang anumang parating sa kanila. Walang sistema na dinisenyo para sa bantang naghihintay ng perpektong pagkakataon. Sa pinansyal, nakakagulat ang pinsala. Ayon sa mga konserbatibong taya, higit $3 bilyong ang nawala sa hardware pa lang. Aabutin ng 12 hanggang 18 buwan para mapalitan kahit ang partelang ito. Sa estratehiya, agarang ang epekto. Ang sandatang dapat sana ay maghahasik ng takot sa rehiyon ay nagpakita ng kahinaan nito. Hindi habang lumilipad, kundi habang naghahanda. Hindi natalo ang Crit V6 dahil sa bilis o lakas ng putok. Natalo ito dahil sa pagmamasid, pasensya at koordinasyon. Habang patuloy ang sunog, isang realidad ang hindi pwedeng baliwalain. Sa makabagong digmaan, ang pinakamapanganib na sandali ay hindi kapag mabilis ang takbo ng armas, kundi kapag alam ng kalaban kung kailan ito nakahinto. Alas 3:20 na madaling araw. Pagsikat ng araw, nasusunog pa rin ang Crit V6. Ipinakita ng satellite passes matapos ang alas 6 ng umaga ang isang scorched zone na may lawak na higit 2.4 na kilometro. Ilang hardened shelters ang gumuho paloob. Ang mga bubong ay bumigay dahil sa pressure sa loob at hindi dahil sa tama sa labas. Napakataas pa rin ang heat signatures kaya napaflag ng automated systems ang lugar bilang industrial disaster at hindi military base. Ang nawala ay hindi madaling mapapalitan. Ang mga arsenic launchers na nawasak ay hindi mass-produced. Bawat unit ay nangangailangan ng buwan ng pagbuo, espesyal na materyales, at precision components mula sa complex supply chain. Tinataya ng mga analysts na ang pagkawala ng 9 na launch vehicles at missiles ay katumbas ng 14 hanggang 16 na buwan na output ng high-end missile sector ng Russia. Ang pagkalugi ay absolute. Mas masakit ang epekto sa mga bagay na nasa papel na lang. Ang mga tauhan, training schedules at deployment plans na nakabase sa Crit V6 ay wala ng saysay. Nagkaroon ng butas sa radar coverage kung saan dati ay may matibay na depensa. Biglang nagbago ang command authority, hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil kailangan. Mula sa pananaw ng deterrence, agaran ang epekto. Ang sistemang dating sinabing hindi mapipigilan ay na-neutralize ng hindi man lang nakakalabas ng bunker. Walang footage ng interception. Walang dramatikong banggaan sa ere. Ang meron lang ay mga larawan ng aftermath. Sunog na semento, pilipit na bakal, at isang signature na kita mula sa orbit. Sa pinansyal, malawak ang epekto. Ayon sa mga taya, ang kabuuang lugi ay nasa pagitan ng 3.8 at 4.6 na bilyong dolyar. Kasama na rito ang infrastruktura, missiles, support vehicles, at command equipment. Higit pa rito, ang pagpapalit sa nawalang kakayahan ay nangangailangan ng advanced electronics at materyales na kasalukuyang mahirap makuha. Pero ang pinakamalalim na epekto ay conceptual. Hindi pinatunayan ng operasyon na ito na walang silbi ang hypersonic weapons. Pinatunayan nito ang isang bagay na mas nakakabahala, na ang halaga nila ay nakadepende sa timing at pagiging sekreto. Kapag ang dispersion ay pinalitan ng concentration at ang readiness ay naging routine, kahit ang pinaka-advanced na sistema ay nagiging vulnerable. Hindi natalo ang Crit V6 sa himpapawid. Natalo ito sa pagpaplano. Habang nawawala ang usok at lumalamig ang lugar,
Isang leksyon ang hindi pwedeng balewalain. Kahanga-hanga ang bilis. Makapangyarihan ang teknolohiya. Pero baliwala ang mga ito kung alam ng kalaban kung kailan ka atakihin nang hindi lumalaban. Walang iniwang misteryo ang sumunod na umaga. Tanging isang bagong patakaran na nakasulat sa abo nang mawala ang usok sa Crit V6. Isang bagay na mas mahalaga kaysa semento at bakal ang nawasak. Hindi lang base ang tinapos ng operasyong ito. Tinapos nito ang isang maling akala. Sa loob ng maraming taon, ibinenta ang hypersonic weapons bilang huling sagot. Masyado ang buong strategiya ay itinayo sa paniniwala ngayon. Pero ang nangyari dito ay naglantad ng realidad na paulit-ulit na pinatutunayan ng makabagong digmaan. Mahalaga lang ang bilis kapag gumagalaw ka. Sa Crit V6, walang na-intercept sa Mach Siyam. Walang hinabol sa himpapawid. Walang mukhang tradisyonal na labanan. Sa halip, ang sistemang nagkakahalaga ng bilyon ay nabura dahil sumunod ito sa routine. Dahil tinipon nito ang puwersa sa iisang lugar. Dahil nagtiwala ito na sapat na ang layered defenses at reaction time. At dahil naintindihan ng kalaban ang mga tahimik na sandali. Ang pagkarga ng gasolina, ang pagpark, at ang paghihintay. Hindi ito tungkol sa lakas ng puwersa. Ito ay tungkol sa pasensya. Nagawa ng ilang maliliit na makina, matalinong software, at tamang timing ang hindi kayang gawin ng interceptor. Ginawa nilang liability ang simbolo ng strategic dominance na kita mula sa kalawakan. At nang mangyari yon, hindi lang humina ang deterrence, bumaligtad ito. Ang leksyon dito ay hindi walang silbi ang mga makabagong armas, kundi bawat sistema ay may footprint. At bawat footprint ay lumiliha ng kahinaan. Habang nagiging mas mahal at komplikado ang armas, nagiging mas mapaminsala ang kahinaan kapag ito ay nalantad. Kaya ngayon, ang tanong ay lumilipat mula sa teknolohiya papunta sa pag-iisip. Kung ikaw ang responsable sa pagtatanggol ng multi-billion dollar asset, ano ang unahin mong protektahan? Ang armas ba mismo? O ang sandali kung kailan madali itong mawala? At sa tingin mo, anong mas mahalaga sa operasyong ito? Ang panlilinlang na bumulag sa depensa? O ang presisyon na tumapos sa trabaho? I-type ang jam o strike sa comments at ipaliwanag kung bakit. Kung naging mahalaga ang breakdown na ito sa iyo, i-like ang video at mag-subscribe. Dahil sa makabagong digmaan, ang pinakamalakas na sandata ay hindi bilis o lakas ng putok. Ito ay ang pag-alam kung kailan na atake at kung kailan hindi dapat makita.